Noong gabi ng Hulyo 24, 2024, sa tahimik na barangay Carig sa bayan ng Tuguegarao, Cagayan, isang karumal-dumal na krimen ang naganap na wumarak sa puso ng bawat magulang sa bansa. Ang biktima ay kinilalang si Yeshaya Kate Abana Balad, isang 16 na taong gulang na valedictorian at puno ng pangarap na dalaga na natagpuang naliligo sa sarili niyang dugo sa loob ng kanilang tahanan. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang sigaw ng paghingi ng saklolo ng isang anak sa kanyang ama ay naging hudyat ng isang trahedyang hinding-hindi malilimutan ng kanilang komunidad. Ang tanging pangarap ni Yeshaya ay makapagtapos ng kanyang pag-aaral nang may karangalan upang masuklian ang lahat ng paghihirap ng kanyang ina na nagtatrabaho bilang isang OFW sa Taiwan. Bilang isang huwarang estudyante na palaging nangunguna sa klase, nais niyang maging susi sa pag-ahon ng kanilang pamilya mula sa kahirapan at mabigyan ng maayos na buhay ang kanyang mga magulang sa hinaharap. Kaya mo bang tanggapin na ang taong dapat ay sandigan ng iyong mga pangarap ang siya palang magiging mitya ng iyong malagim na katapusan? Ano ang gagawin mo kung ang paghahanap ng mas magandang buhay sa malayo ang maging daan para tuluyang mawarak ang inyong tahanan? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators at mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Maraming salamat po. Ang kwento ni Yeshaya Kate Abana Balad o mas kilala sa palayaw na Shaya ay nagsimula bilang isang inspirasyon sa maraming kabataan sa Tuguegarao City. Isinilang siya noong Mayo 24, 2008 bilang kaisa-isang anak ni Rebecca at Jude Balad. Sa loob ng 16 na taon, si Shaya ang naging sentro ng atensyon at pagmamahal ng kanyang mga magulang dahil siya ang nag-iisang bunga ng kanilang pagmamahalan. Kahit hindi sila masasabing mayaman, ginawa ng mag-asawang Rebecca at Jude ang lahat upang maibigay ang mga pangangailangan ng kanilang anak. Si Jude ay nagtatrabaho bilang isang security guard habang si Rebecca naman ay naging isang masigasig na ina at katuwang sa paghahanap buhay. Mapapansin sa mga larawan at video na kumalat sa social media kung gaano kasaya ang pamilya Balad noong bata pa si Shaya. Maraming mga okasyon kung saan makikitang nagkakaisa sila sa mga selebrasyon at palaging nakasuporta ang dalawa sa bawat hakbang ng kanilang anak. Ngunit sa likod ng mga masasayang sandali na ito, may mga hamon sa aspeto ng pinansyal na unti-unting sumusubok sa kanilang katatagan bilang isang pamilya. Habang lumalaki si Shaya, napansin ng kanyang mga guro at kaklase ang kanyang pambihirang talino at dedikasyon sa pag-aaral. Hindi siya yung tipo ng bata na kailangang utusan pa para gumawa ng assignment o magrepaso para sa pagsusulit dahil kusa niyang ginagawa ang lahat para makakuha ng matataas na grado. Sa katunayan, siya ay palaging nangunguna sa kanilang klase at maraming mga medalya ang kanyang nakamit mula pa noong elementarya hanggang sa magtapos siya ng junior high school bilang valedictorian. Ang kanyang mga tagumpay sa akademya ay naging dahilan upang mas lalong magpursige ang kanyang mga magulang na bigyan siya ng magandang kinabukasan. Nakita ni Rebecca ang malaking potensyal ng kanyang anak, kaya naman nagdesisyon silang mag-asawa na makipagsapalaran siya sa ibang bansa. Noong mga unang taon ng pag-alis ni Rebecca patungong Taiwan, naging maayos naman ang daloy ng kanilang komunikasyon at ang perang kanyang ipinapadala ay sapat na para sa pangangailangan ni Shaya at para makapag-ipon para sa kolehiyo. Ngunit habang wala si Rebecca, isang madilim na anino ang unti-unting lumalamon sa pagkatao ni Jude. Ang kawalan ng asawa sa tabi niya at ang mga pressure ng buhay ay nagtulak sa kanya upang pasukin ang mundo ng online gambling, partikular na ang online sabong at online casino. Sa simula, maaaring akala ni Jude ay panandaliang libangan lamang ito o paraan para kumita ng ekstra, ngunit mabilis itong nauwi sa isang malalang adiksyon. Ang perang dapat sana ay napupunta sa mga bayarin sa bahay at sa edukasyon ni Shaya ay unti-unting nauubos sa bawat taya ni Jude sa mga online games na ito.
Nagsimula na ring makatanggap ng mga balita si Rebecca mula sa mga kakilala at kamag-anak tungkol sa mga utang ni Jude sa kanilang komunidad. Ang dating maayos na relasyon ng mag-asawa ay napalitan ng mga hinala, poot at madalas na pag-aaway sa pamamagitan ng video call. Sa kabila ng lahat ng ito, sinubukan pa rin ni Shaya na maging isang mabuting anak at hindi nagpaapekto sa gulo ng kanyang mga magulang habang patuloy siyang nagpapakitang gilas sa paaralan. Dahil sa takot ni Rebecca na baka maapektuhan ang pag-aaral ni Shaya, nagdesisyon siyang ilipat ang dalaga sa pangangalaga ng kanyang mga magulang na sina Lolo at Lola Abana. Ang bahay ng mga matanda ay ilang metro lamang ang layo mula sa sariling tahanan ni Jude at Shaya, kaya naman akala nila ay sapat na itong proteksyon. Noong Hulyo 2024, umuwi si Rebecca sa Pilipinas para personal na asikasuhin ang mga pangangailangan ni Shaya bago ito pumasok sa senior high school. Sa kanyang pag-uwi, napatunayan niya ang lala ng sitwasyon ni Jude dahil kaliwat kanan ang mga taong naniningil ng utang sa kanyang mister. Upang masigurado na hindi mawawaldas ang kanyang mga pinaghirapan sa Taiwan, palihim na nagbukas si Rebecca at Shaya ng isang bank account kung saan doon na lamang ididirekta ang mga susunod na padala. Ang kasunduang ito ay itinago nila kay Jude dahil alam nilang magiging sanhi lamang ito ng panibagong gulo, ngunit hindi nila alam na ang sikretong ito ang magiging mitya ng isang malagim na trahedya. 8 araw matapos bumalik si Rebecca sa Taiwan, noong Hulyo 16, 2024 ay nalaman ni Jude ang tungkol sa bank account at dito na nagsimula ang kanyang matinding galit na humantong sa isang hindi mailarawang karahasan. Ang malaking pagbabago sa takbo ng buhay ng pamilya Balad ay naganap noong gabi ng Hulyo 24, 2024 nang ang galit ni Jude ay tuluyan nang kumawala mula sa kanyang pagkatao. Matapos ang isang mainit na pag-aaway nila ni Rebecca sa video call kung saan hayagang sinabi ng asawa na hindi na siya magpapadala ng pera sa kanya, nagdilim ang paningin ni Jude. Sa isip niya, ang kanyang asawa at anak ay nagsabwatan upang siya ay ipahiya at iwanan sa gitna ng kanyang mga pagkakautang. Umuwi si Jude sa kanilang bahay sa Barangay Carig at tinawag si Shaya na noon ay nasa bahay ng kanyang mga lolo at lola upang ito ay panandaliang kausapin sa kanilang sariling tahanan. Walang kamalay-malay ang dalaga na ang paghakbang niya pabalik sa kanilang bahay ay ang huling pagkakataon na makikita siyang buhay ng kanyang mga kamag-anak. Sa loob ng tahanan, ang dating mapagmahal na ama ay naging isang halimaw na walang pakundangan na pagsasaksakin ang sarili niyang anak ng mahigit 50 beses gamit ang isang kutsilyo. Ang mga sigaw ni Shaya na nagmamakaawa at paulit-ulit na nagsasabing, "Papa, huwag po," ay narinig ng kanyang mga lolo at lola na mabilis na tumakbo patungo sa bahay ni Jude. Ngunit huli na ang lahat dahil pagdating nila ay nakahandusay na si Shaya at naliligo sa sarili niyang dugo habang si Jude naman ay mabilis na tumakas palayo sa pinangyarihan ng krimen. Ang buong komunidad ay nayanig nang malaman na ang suspek sa pagpatay sa batang valedictorian ay ang sarili nitong ama na dapat sana ay siyang nagbibigay ng proteksyon sa kanya. Mabilis na kumalat ang balita sa social media at naging pambansang usapin ang brutal na sinapit ni Shaya sa kamay ng kanyang ama na lulong sa sugal. Sa loob ng ilang araw na pagtatago ni Jude sa probinsya ng Nueva Ecija, hindi tumigil ang mga awtoridad sa paghahanap sa kanya hanggang sa matunton ang kanyang pinagtataguan sa tulong ng mga informant. Ang pagkakaaresto kay Jude Balad ay nagdulot ng magkahalong emosyon sa publiko dahil marami ang nagnanais ng katarungan para kay Shaya habang ang iba naman ay hindi makapaniwala sa lalim ng kanyang pagsisisi. Sa loob ng kulungan, sinubukan pa ni Jude na kitilin ang sarili niyang buhay gamit ang isang kutsara na itinarak niya sa kanyang leeg at puson, ngunit mabilis siyang naisalba ng mga pulis upang harapin ang kanyang mga kasalanan. Ang revelasyong ito tungkol sa kanyang pagtatangkang magpakamatay ay lalong nagpakita ng kanyang kawalan ng katinuan at ang tindi ng bigat na kanyang nararamdaman matapos mapagtanto ang kanyang nagawa. Ngunit para sa pamilya Abana at lalo na kay Rebecca,
Ang anumang pagsisisi o pagtatangkang tapusin ang sariling buhay ay hindi sapat upang mabayaran ang buhay ng isang inosenteng anak na puno ng pangarap. Ang kasong parricide ay formal nang isinampal laban kay Jude at ang bawat ebidensya ay tumuturo sa kanya bilang ang nag-iisang salarin sa karumal-dumal na krimen na ito. Ang pagbabagong ito sa buhay ni Jude mula sa pagiging isang security guard na mapagmahal sa anak patungo sa pagiging isang kriminal na kinamumuhian ng bansa ay isang malinaw na paalala kung gaano kadelikado ang mga bisyong hindi naagapan. Ang bawat detalye ng investigasyon ay nagpapakita na ang online gambling ay hindi lamang sumisira sa bulsa, kundi nagpapabago rin sa takbo ng utak at emosyon ng isang tao hanggang sa hindi na nito makilala ang sariling dugo at laman. Sa ngayon, si Jude ay nananatiling nakapiit at naghihintay ng pinal na hatol ng korte habang ang buong Tuguegarao ay patuloy na nagluluksa para sa isang bituin na masyadong maagang kinuha ng tadhana. Ang kwento ni Shaya ay naging simbolo na ng laban-laban sa karahasan sa loob ng tahanan at ang panganib na dulot ng mga makabagong bisyo sa ating lipunan. Ang katarungan para kay Yeshaya Kate Abana Balad ay nagsimula nang ang kanyang ama ay formal na makulong at maharap sa pinakamabigat na parusa sa ilalim ng batas ng Pilipinas. Bagamat ang sakit ng pagkawala ni Shaya ay mananatiling isang sariwang sugat sa puso ng kanyang ina na si Rebecca, ang pagkakahuli kay Jude ay nagbigay ng kaunting kapayapaan sa kanilang pamilya dahil alam nilang pagbabayaran nito ang kanyang nagawa. Ang bawat pagdinig sa korte ay tinututukan ng publiko upang masigurado na walang anumang hadlang sa pagkamit ng hustisya para sa batang valedictorian. Ang pamilya Abana ay nanatiling matatag sa kanilang paninindigan na hindi kailanman mapapatawad si Jude kahit ilang beses pa itong humingi ng tawad mula sa loob ng rehas. Para sa kanila, ang pinakamalaking parusa na maibibigay sa salarin ay ang mabulok sa kulungan habang daladala ang imahe ng kanyang anak na nagmamakaawa para sa kanyang buhay. Ang mga labi ni Shaya ay inihatid sa kanyang huling hantungan na dinaluhan ng libu-libong mga tao, kabilang na ang kanyang mga kaklase, guro, at mga taong naantig ang puso sa kanyang kwento. Sa bawat bulaklak at kandilang inalay, makikita ang labis na pagmamahal ng komunidad sa isang batang nangarap lamang na guminhawa ang buhay ng kanyang pamilya. Ang kanyang mga nakamit na medalya at parangal sa paaralan ay naging mga alaala na lamang ng isang batang puno ng potensyal na kinuha sa gitna ng kanyang paglago. Ang bank account na naging mitya ng gulo ay nananatiling nakasara bilang simbolo ng mga pangarap na hindi na matutupad at ng katapatan ng isang anak sa kanyang ina. Ang kwentong ito ay nagsilbing panggising sa lahat ng mga magulang na maging maingat sa kanilang mga desisyon at huwag hayaang lamunin ng anumang bisyo ang kapayapaan ng kanilang tahanan. Sa kasalukuyan, ang kaso ni Yeshaya Balad ay isa pa rin sa pinakapinag-uusapang crime story sa bansa dahil sa bigat ng mga sangkot na detalye at ang malagim na kinahinatnan ng biktima. Ang bawat post sa social media na nagpapaalala sa kanyang kaarawan o sa kanyang mga graduation photos ay patuloy na umani ng libu-libong shares at comments na humihingi ng hustisya. Ang mga awtoridad naman ay patuloy na nagpapaalala tungkol sa panganib ng online gambling na tila naging isang epidemya na sumisira sa maraming pamilyang Pilipino. Ang katarungan para kay Shaya ay hindi lamang nagtatapos sa pagkakakulong ni Jude, kundi sa pagtitiyak na ang kanyang kwento ay hindi malilimutan upang hindi na muling maulit ang ganitong uri ng trahedya sa hinaharap. Ang liwanag ng kanyang katalinuhan at kabutihan ay mananatiling inspirasyon sa maraming kabataan na patuloy na lumalaban para sa kanilang mga pangarap sa kabila ng mga hamon sa buhay. Ang trahedyang sinapit ni Yeshaya Kate Abana Balad ay isang malakas na babala sa bawat isa sa atin tungkol sa mapanirang kapangyarihan ng mga bisyo, lalo na ang sugal na nagagawang bulagin ang ating puso at isipan.
Ang isang tahanan na dapat ay punong-puno ng pagmamahal at seguridad ay naging lugar ng karahasan dahil lamang sa kawalan ng disiplina at pagkawala ng respeto sa sariling pamilya. Dapat nating tandaan na ang pera ay maaaring kitain muli, ngunit ang buhay ng isang tao, lalo na ng sariling anak, ay kailanman ay hindi na maibabalik kapag ito ay nawala na. Ang pagtitiwala ay ang pundasyon ng anumang relasyon, at kapag ito ay nabahiran ng pagsisinungaling at lihim na mga bisyo, asahan na ang pagbagsak ng samahan ay hindi na malayo. Nawa ay magsilbing aral ang kwento ni Shaya na ang tunay na tagumpay ay hindi matatagpuan sa swerte ng pagsusugal kundi sa sipag, tiyaga at katapatan sa ating mga mahal sa buhay. Huwag nating hayaan na ang ating mga personal na problema o adiksyon ay maging dahilan upang saktan ang mga taong wala namang kinalaman sa ating mga maling desisyon sa buhay. Ang bawat bata ay nararapat na lumaki sa isang payapang kapaligiran kung saan ang kanilang mga pangarap ay pinoprotektahan at hindi pinapatay ng sarili nilang mga magulang. Kung ikaw ay may kakilala o ikaw mismo ay dumaranas ng adiksyon sa anumang bagay, huwag mag-atubiling humingi ng tulong bago pa ito humantong sa isang sitwasyong pagsisisihan mo habang buhay. Ang katarungan para kay Shaya ay ang pagbabago ng ating mga sarili upang maging mas mabuting tao, magulang at miyembro ng lipunan. Sa huli, ang pag-ibig at respeto sa pamilya ang siyang tunay na kayamanan na hindi kailanman mapapantayan ng anumang halaga ng pera sa mundo. Maraming salamat sa panonood at pakikinig sa kwento ni Yeshaya Balad at nawa ay may napulot kayong aral mula sa malagim na kasaysayang ito. Huwag kalimutang ibahagi ang video na ito upang mas marami pa ang mamulat sa panganib ng online gambling at para na rin sa pag-alala sa buhay ng ating munting valedictorian. Mag-ingat po tayong lahat at palaging pahalagahan ang ating mga pamilya dahil sila ang ating tunay na lakas sa bawat hamon ng buhay. Hanggang sa susunod na episode ng ating Crime Stories at nawa ay palaging gabayan tayo ng katarungan at kapayapaan sa bawat araw.